Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga ginigiliw naming taga-subaybay, saan man pong dako kayo sa mundo naroroon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Mga kaibigan, nais ko pong ipagpauna sa inyo na kahit mang saang programa namin sa radyo at telebisyon, ay wala po kaming aral sa loob ng Iglesia ni Cristo na bago ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay eksistidong tao na. Wala po kaming aral ng ganon mga kaibigan. Kaya, nais ko pong sagutin ang isang tuligsa ng isang mangangaral na mula po sa SDA. Ito po siya, pakinggan po natin. Isipin po natin ito, ibalik natin ngayon yung pag-iisip sa mga iglesia ni Cristo. Kung si Cristo ay tao, bakit pa siya makikitulad? Anong sense na sinabi ng Biblia na si Cristo ay nakitulad sa tao, tao naman pala? Ano to, lokohan? Ano to, prank? Kaya kaming mga naniniwala sa pagka-Diyos ni Cristo, hindi ko kami mag-alinlangan sa ganyang kababaw na argumento. Ang totoo, masarap ang tulog namin sa gabi sapagkat yung paniniwala namin ay nakaakma at nakalapat sa Biblia. Isipin mo, si Cristo, ang sabi ng Biblia, siya ay may pagkapantay sa Diyos. Mga kaibigan, yun po ang buong giting na tuligsa ng isang mangangaral sa loob ng Seventh-day Adventist na si Ginoong Raymond Moncada. Mga kaibigan, yun po bang tuligsa niyang yun ay mali o hindi tama? Sapagkat, paano nga naman maging katulad ng tao, yung tao na? Bakit ganon ang pag-iisip ng mga taong ito? Sapagkat, mali yung kanilang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan Hindi po ang tao na Kristo ang nakikitulad sa mga tao. Alin po ba ang nakikitulad sa tao, mga kaibigan? Ito po ang hindi nila alam Ito, Biblia po ang ating pasagutin. Ang aking babasahin ay nakatala sa Juan 1:14 na ganito po ang ating mababasa. Naging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Mga kaibigan, mga ginigiliw naming taga-subaybay, hindi po ang taong Kristo na ang nakikitulad pa sa tao. Mali po. Itong si Mr. Raymond Moncada, nagkakalat ka ng sarili mong gumagawa ka ng prank, pagkatapos kami ang pinagbibintangan mo. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong prank para i-prank ka. Hindi po kami, sapagkat mali po ang iyong unawa na si Kristong tao na ang nakikitulad pa sa tao. Prank nga yun. Ikaw ang gumawa ng prank na yan, hindi kami. Sapagkat ang nakikitulad sa tao, ayon sa talata ng Biblia na nakasulat sa Juan 1:14, ay ang salita. Ang salita, ang liwaliwanag ng pagkasulat dito sa Juan 1:14. Naging tao ang salita. Ano pa? Ano ang ginawa? Ano pa nangyari sa salita? At naninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Yun po ang nakikitulad sa tao. Ang salita, naging tao. Ngayon, itanong siguro na ni Mr. Raymond Moncada kung bakit salita. Ituturo natin sa kanya kung bakit salita ang nagiging tao. Ito ang sagot. Galatia 3:16, mga kaibigan, pansinin po ninyo.
Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako. Pangako po, take note. At sa kanyang binhi, hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Mga kaibigan, bakit po salita yung naging tao? Sapagkat sinalita ng Diyos na magkakaroon ng Kristo na magmumula sa binhi ni Abraham. Kaya, nung una pa lang, si Kristo ay salita o pangako kay Abraham na magkaroon ng Kristo, at nung natupad yung pangako ng ating Panginoong Diyos na magmumula sa binhi ni Abraham ang isang Kristo, natupad po yun. O, natupad. At ang salitang yon ay nagiging tao at ipinapanganak ni Maria. Ayon sa Mateo 1:18, sinabi ron sa talatang yon na bago pa may kasal si Maria at Jose, ay nasumpungan ng si Maria ay nagdadalang tao. Hindi po sinabi sa naturang talata na si Maria ay nasumpungan na nagdadalang Diyos. Mr. Raymond Caida, tandaan mo yan, hindi po nagdadalang Diyos si Maria nung ipinanganak, nung binuntis ni Maria si Hesukristo. At hindi po ang Kristong tao na ang nakikitulad sa mga tao, kundi yung salita at pangako ng Diyos. At meron pa po akong sasagutin sa sinasabi ni Raymond Cada dito sa bandang huli na sinasabi niya na si Kristo daw ay kapantay ng Diyos. Mga kaibigan, totoo kaya yon yung sinasabi ng taong ito na ang Panginoong Hesukristo ay kapantay ng Diyos? Hindi po totoo yun. Nagsisinungaling po si Ginoong Raymond Cada, mga kaibigan, sapagkat ayon mismo kay Kristo, basahin natin sa Juan 14:28 na sinasabi niya, "My Father is greater than I." Ang aking Ama ay mas lalong dakila kay sa akin. Kaya, Ginoong Raymond Cada, kung nakikinig ka man, hindi po magkapantay ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat si Kristo mismo ang may sabi na mas lalong dakila ang kanyang Ama kaysa kanya.